Ito po. Pwede pala guys. Ayan siya. Tapos dagdagan natin ng dagdagan pa natin. Kasi ito yung gagamitin namin ngayon na uling. Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video ay, ako po ay mag-share sa inyo ng aking napanood sa SOCMED or sa social media guys, tungkol sa uling, kung paano po siya i-recycle. Thank you pala sa social media at marami akong nakukuhang information na hindi ko alam. Tapos ngayon i-share ko sa inyo at ako po ay gaya-gaya. Gagayahin natin yon, yung nakikita ko at napapanood ko sa Facebook. Tapos yun, yung uling guys, sa mga bago po palang pala sa aking YouTube channel, ako po si Ate Jo TV na nagsishare sa inyo ng aming ginagawang bread and butter or yung pangkabuhayan. Kami po ay nag-iihaw-ihaw guys or nagba-barbecue. Tapos ngayon, alam naman po natin sa pagba-barbecue, number 1 po natin kailangan is uling. Ang uling po, ayun, yung napanood ko po, ang uling, yung durog na uling, ay pwede pala natin siyang i-recycle guys. At gagawin natin siyang uling ulit na hindi siya madaling maubos or maupos. Tapos, ito po yung ating kailangan guys, papakita ko sa inyo. Ito po yung ating number 1 na kailangan, uling na durog. Yung iba po, nagdudurog sila ng uling, pero ako po, dito po sa amin, sa suki po ng binibilhan namin ng uling, yung mga durog po, yung mga ganito, pagkatapos niyang mag-repack, tinatapon niya na po ito. Ayan siya guys, so hindi ko na siya kailangang durugin, kunting durog na lang siguro. Tapos tatanggalan ko lang siya ng mga bato kasi meron siyang mga bato-bato. Hinihingi ko na lang kasi tinatapon po niya. Ang ginagawa ko po ay hinihingi. Marami po yan, dalawang ganito, halos, ayun guys, so, isang balde siguro to. Ganito, tinatapon niya na to, kaya ayun, hiningi ko siya. Tapos meron pa ako isa doon sa nakalagay na katabi. Tignan natin kung anong magagawa natin dito. Tanggalin ko yung mga parang bato-bato kasi meron siyang mga bato. Dudurugin natin to siya guys, palalo. Pero parang konting durog na lang kasi durog na siya oh. Tapos kailangan natin ito pala, durog na uling at saka po cornstarch at saka mainit na tubig. Yun po yung ating sangkap na kailangan. 3 sangkap lang guys, durog na uling, yung pinong-pino, yung pulbo na, tapos cornstarch at saka tubig. Ngayon po ay umpisahan na po natin. Durugin ko muna konti yung uling para sigurado talagang. At kailangan din po pala natin guys ng anong tawag nito? PVC na pipe. Ayan, yun po yung ating paghuhulmahan sa gagawin nating uling. Ayan, ito po ay isang buo, pinahati ko kay Mister kasi medyo mahaba siya para dalawa kaming magagawa at para mabilis din yung ating trabaho. Ngayon po, dito sa uling na to, ano ba to, uling pa? Ayan, uling pa pala siya, akala ko bubog. Ayun, anuhin lang natin siya. Lilinisan kasi may mga ganito pa siya guys, so may mga lupa at saka mga bato. Tanggalin na natin para hindi siya masama dun sa ating gagawing uling. Uling na pala to guys. Kung gagawin natin siya ulit, i-recycle natin siya kasi di ba alam natin na hindi na ito magagamit dahil sobrang durog. Pero dito sa ating gagawin at doon sa aking napapanood, dahil nga po si Ate Jo ay gaya-gaya, yun po, pwede pa natin siyang pakinabangan at pwede na natin siyang ma-recycle. Dito po guys, makakatipid tayo sobra. Daming daldal ni Ate Jo, no? Makakatipid tayo dahil sa aming ginagawa pong pag-ihaw-ihaw, ang nagagamit naming uling is 120 guys na, 200 pala guys. Ayaw magsalita ni Mister. 200 na. Hindi na po ako bumibili ng sako-sako dahil nahirapan nga po kami at magre-repack-repack pa tayo at meron nga pong bubog-bubog. Kaya may suki kami guys. Shout out sa suki namin. Doon kami bumibili, 10 po isang balot ng uling. May uling ka ba ditong sample? Nadala mo na doon. 10 guys yung nabibili naming uling na hindi na namin kailangan mag repack ng
ng hindi na namin magbalot-balot at hindi siya maalikabok. Pero doon nga po, ayun, ito yung hinihingi ko na durog-durog na uling. Medyo marami to guys, siguro mahigit isang balde ito na durog. At halang pala, nakalimutan ko palang magmas. Kailangan pala natin magmas guys, kasi sobrang maalikabok pala to. Nakalimutan ko magmas tuloy. Yun, magmas muna tayo. At ito ay para maano natin yung ating kalusugan, kasi sobrang maalikabok to. Yun. Tapos ito na siya guys, durog. Durugin ko pa ulit kasi para sigurado yung ibang hindi masyadong nadurog. Tapos guys, ito na durog. O hindi na, konting durog na lang kasi durog na po ito. Nagbawas ako guys kasi sobrang dami niya. Ito yung tinanggal natin at susunod na araw yun naman yung ating gagawin. At marami din akong naitabi pa doon ng mga durog. Ito siya guys. Tapos ngayon ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng mainit na tubig. Tansyahin lang natin konti-konti muna. Tapos maglalagay din tayo ng cornstarch. Tansyahin lang din natin yung ating cornstarch. Maglalagay muna tayo ng 2 cup. Tapos i-mix po natin ang ating panghalo. Ihalo-halo lang natin. Parang marami yung ating uling. Tapos ito, nagdagdag ako guys ng tubig kasi kulang siya sa tubig. Tapos ngayon magdagdag tayo ng cornstarch. Bali ito po ay pangalawang lagay ko na ng cornstarch. Magdagdag pa tayo ng bali 2 cup pa ulit na cornstarch. Huwag daw natin pong sobrahan sa cornstarch para hindi daw po siya mausok. Ayun, medyo madami kasi yung ating uling guys. Yan, mix-mix lang natin. Medyo mainit-init pa kasi mainit yung ating tubig. Maano talaga siya guys, tiyaga-tiyaga lang, matrabaho talaga, pero pag walang tiyaga, walang mangyayari sa atin. Kaya at matrabaho talaga ito sa mga maaarte guys, hindi to pwede. Pero ayun, try natin itong gawin kasi malaking katipiran to, lalo na sa tayo po ay nag-iihaw-ihaw. Sobra natin maaksaya sa uling. Medyo mainit pa guys yung mixture kasi mainit na tubig nga po, pinabagong kulo yung ginamit natin na tubig. Try natin. Patayin mo wala? Oh. Hi guys, welcome back. Ito na po yung na mix natin na uling. Ito siya guys, kailangan ganito daw po yung kanyang itsura, yung mabibilog mo na siya, yung hindi na siya maghihiwalay. Ayan po, i-adjust na lang po natin yung cornstarch saka yung tubig. Marami po kasi yung ginawa naming uling guys. Ayan siya itsura niya oh. Kaya marami po yung nagamit kong cornstarch. Bali, ang nagamit kong cornstarch ay 3/4 kilo. Ito na po yung sample na nagawa ko. Ayan siya guys oh. Ayan, 2 na kami ni Mister gumawa. Kailangan wag din po daw sobrahan ng cornstarch kasi mausok daw po siya pag sobra sa cornstarch. Kailangan balance lang po. Kasi ngayon ilalagay na natin. Kailangan po ulit natin ng PVC pipe. Kung wala naman tayong ganito, pwede po tayong gumamit ng lata ng sardinas or kung anong lata na pwede nating hulmahan. Meron kasi kaming ganito guys, PVC pipe yung tira namin sa paggawa dito sa bahay. Kaya, ayun, meron tayong hulmahan na ganito, PVC pipe. Tapos, ganito po. Isisiksik lang daw po natin. Nakikita ba na? Siksikin lang daw po natin. Gumamit tayo ng pang siksik. Yung kahoy. Ito, malaki to. Siksikin lang natin siya. Tapos, ayan na yung kalalabasan. Depende sa kung gaano natin kalaki gawin. Ito, medyo malaki itong nagagawa ko ngayon. Oops! Ayan siya guys, oh. Hindi siya nabastahan. Tumalon na nga siya, pero buo pa rin siya. Ito siya guys. Yan, malalaki. Merong malalaki. Siguro pag malalaki, hindi siya madaling matuyo. Kaya yun, adjust na lang natin. Ito yung nagawa ko kanina, oh. Kaya, ayun.
Anuhin lang natin hanggang sa matapos. Huwag masyado malaki. Kasi para hindi aksayado. At testing natin to guys kung talagang gagana ba ito. Kasi alam nyo guys, pag nagagana ito, sobrang laking pakinabang ito sa amin. Kasi nga po, yung ginagamit ko naming uling everyday is 200 pesos. Kaya kung may ganito, ito po ay hindi ko na binili. Hindi ko na po ito biniling itong uling na to na durog. Hiningi ko lang po ito dun sa suki namin sa gumagawa ng uling. Ayan po. Oops! Ayan po, hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta na babarag. Hindi siya nababarag. Ayan, malalaki yung gawa natin. Bawasan natin. Siguro dapat ganito lang talaga siya kaliit. Pagawa tayo ulit ang maliit. Ito na po yung aming nagawa ni Mr. na yung ni-recycle natin na uling. Ito na po siya. Yung aming nagawa. Medyo matagal at tiyaga lang talaga. Ayun, kasi kailangan natin siyang isiksik. Tapos, ito guys, 2 tray yung aming nagawa ni Mr. Ito yung gawa ni Mr. Ito naman yung akin. Ayan, hindi siya pantay. May maliit, may malaki, pero okay lang yan. Ang importante ay nagawa natin. Ito na po siya. Tapos, pagkatapos nito ay ibilad na natin siya sa init ng araw. Ito na po yung uling na ating ginawa na gagawin. Nilagyan ko ng cornstarch. Tapos po ito, ibilad na natin. Dito tayo sa aming sa may bubong. Dito ko siya ibilad guys para mas mabilis. Pero medyo makulimlim ngayon. Pero okay lang yan. Basta't hindi umuulan. Yan po, ibilad pa rin natin para kahit pa paano maarawan siya. Ilipat ko lang, ikalat ko lang siya kasi yung iba nakadoble-doble. Tapos ayun, ilagay natin siya dito sa guys, dyan sa dito sa bubong ng kapitbahay to guys. Ayun siya, buti mabait yung ating kapitbahay. Dyan ko siya ilagay. Tapos yung isa, lagay ko rin doon. May mga halaman ako dito. Ayun yung aking mga halaman, oh. Shout out, flex ko sa inyo yung aking kalamansi na ang sipag magbunga. Dito sa bubong guys, ayun yung aking mga halaman, yung mga orchids ko na nirevive ko kasi napabayaan ko na. Kahapon ginawa ko yan habang day off. Tapos ito, ilagay ko na rin dyan. Ibilad lang natin yan ng 1.5 day siguro kasi ngayon hindi masyadong mainit pero hindi siya umuulan. Nakakatuyo pa rin guys yung kahit hindi wala siyang init pero may hangin, nakakatuyo pa rin siya. Yan, ilapag natin dyan. Oops. Ayun siya yung ating doon naman sa kabila ilagay ko doon. Ayan po yung iba. Yan lang. Tapos papakita ko sa inyo kung magdidingas ba yan dyan sa bubong. Ang ganda ng bilara natin. Ang ganda ng bilara natin guys. Yan, pabilis lang siguro yan matuyo. Yun lang. Tapos update ko kayo pagka natuyo na yung uling na yan. Gusto ko lang po palang iklaro guys, hindi pala yan siya recycle. Ayan, hindi mo masasabing recycle siya kasi yan pong uling na yan ay hiningi ko po yan doon sa niriripakan. Ulitin ko po, hiningi ko po yan doon sa aming suki na binibilhan namin ng uling yung mga durug-durug niya kasi tinatapon na po nila. Tinatapon na niya, tapos ang ginawa ko, hinihingi ko kaysa bibilhin ko kasi hindi nila alam na magagamit pala yan. Tapos ayun, ngayon nakahingi na naman ako kasi bawat ripak niya sa akin niya binibigay yung mga durog na uling. Hindi na ako nagdudurog kasi durog na siya guys. Tapos hindi na rin yung gamit kasi hindi mo masasabing recycle kasi hindi yun siya gamit. Kumbaga yung bubog yun ng uling na binili niya nasa sako, tapos tinatapon niya kasi hindi po niya sinasama sa pag-repack. Tapos ayan na po yung itsura niya. Yan lang po guys, update ko kayo pagka natuyo na yung uling na yan. Kung madingas ba yan or hindi ba talaga siya madaling maupos or maubos. Ito na po yung nagawa kong uling. Nagawa namin na uling ni Mr. Tapos ito na itsura niya guys. Bali, tuyo na siya.
Ayan, pinatuyo ko siya ng 2 days kasi hindi masyadong mainit yung panahon, kaya 2 days ko siya pinatuyo. Tapos, ito po, didingasin na natin. Ito si Mister, nag-umpisa na. Ito na yung itsura niya, guys, pagka wala tayong clip dito. Yung pansipit. Wala dito yung pansipit. Ayan na siya, guys, yung diningas ni Mister. Ayan yung itsura niya, oh. Hinaluan ni Mister ng konting uling talaga. Tapos ayan na siya. Yung itsura niya. Paypayan natin. Para makita niyo. At magdagdag tayo. Ayan na po siya. Hawakan natin. Ay, pala. Ito po. Pwede pala, guys. Ayan siya. Tapos dagdagan natin dagdagan pa natin. Kasi ito yung gagamitin namin ngayon na uling. Hindi siya pwede pala, kaya makakatipid tayo. Makakatipid tayo pagka pakita ko sa inyo mamaya kung pag ito lang talaga yung puro natin gagamitin. Pwede pala, guys, yung uling na. Pasensya na po kayo, maingay na. Dito po tayo sa palengke. Nasa palengke po yung aming pwesto, kaya maingay po. Ayan siya, guys, yung itsura ng uling na ginawa natin. Yung ating parang recycle or parang patapon na uling na napapakinabangan pa. Ito siya, guys, yung uling na yun. Pwede pala. At yun, bawat pag gumagawa yung amisuki, sabi ni Bila ng uling, bawat durog po niya, hinihingi ko. Ito po ay hindi ko na binibili, binibigay lang sa akin ng suki namin sa gumagawa ng uling. Kaya yun, pwede pala, guys. Gawin natin para makatipid tayo sa uling. Kasi po, yung ginagamit po namin uling everyday, 200 pesos. Tapos, ito po siya. Ganito kadami. 10 pesos ang bentahan dun sa aming binibila ng suki. Hindi pa kami nakabili na. Ito tirak hapon. Ayan siya, 10 pesos. Yung uling na ganito kadami. Ang nauubos po namin sa loob ng isang araw or sa loob tuwing nag-iihaw po kami, hindi po kasi buong araw kami nagdiringas. Nabubukas kami is 11 or 12. Ayan, natatapos kami 8 ng gabi. Ayun, ang nauubos namin is 200 pesos. Halagang 200 pesos, subalit 20 balot. Kasi 10 pesos po ang per balot. Ayun. Pwede pala siya. At yun lang, guys. At dadaan tayo ngayon pagbaba ko. Yan, mag-uumpisa na kami mag-ihaw. Time check, anong oras na? 12 na po ng tanghali. Ayun na, didingas na si Mister at mag-umpisa na kami mag-barbecue. Tapos, dito, meron kaming tira kahapon, guys. Ito yung ating iihawin. Yung meron tayo ditong, yung tawag niyan, yung inasal. Ito yung gumagawa yung aking mga kasama. Meron tayo ditong, ito pa natira. Pork barbecue. Tapos, meron pa tayong isaw. Dito lang talaga nakalagay yung isaw sa rep, guys. Hindi siya nakalagay sa freezer. Isaw tsaka dugo. Yun na yung ihawin natin para makahabol tayo sa pananghalian ng mga customer natin. So yun, baba na tayo at ipapakita ko sa inyo kung saan ako humihingi ng uling na durog. So guys, ito pa yung iba na nagawa ko. Medyo marami din at marami pa tayong stock doon na gagawin. At dito po kami bumibili ng aming uling. Ito po yung aming suki. May durog ka, te? Terina? Naka-vlog ka, te? Oo. Ay, kunti lang pala. Ito po, dito ako humihingi ng durog na uling. Kukunin ko na to. Wala palang tao. Dito po, guys, yung aming suki. Ayun, tinatabi niya na dyan sa ilalim yung mga durog. At alam niya, kinukuha ko at hinihingi ko. Sinasabi ko na kasi sa kanya, pag may durog, itatabi niya lang at kukunin ko. Yun pala, guys, yun yung tapos papakita ko sa inyo yung mga uling na durog na naiipon ko. Tapos nandito na tayo, guys. Ito yung mga uling na hinihingi kong durog. Marami-rami na rin siya.
Ayan, nakahiwalay-hiwalay siya kasi bawat gawa niya merong mga nilalagay niya sa sako, kaya nakasako siya. Ito guys, oh. Yan, nakatatlong ano na tayo. Ayan po, kaya malaking bagay pala ito. Thank you sa napanood ko na pwede palang gawing uling ito. Ito guys, yan, uling din yan. Ito yung hingi natin ngayon, konti lang siya. Yan, marami na yan, sobrang dami na yan pag nagawa natin. Mga kaibigan, ayan na po yung aming naggaya-gaya or na-share sa inyo na nakita ko sa social media nga po na uling. Maganda pala siya guys. Ang kagandahan niya is yun, sobrang matagal pala siyang talagang maubos or maupos. Tapos yun nga lang, meron siyang disadvantage. Maabo siya, medyo maabo. Tapos kailangan lang tiyaga at magmas tayo habang nag-iihaw-ihaw para hindi natin malanghap yung abo.